Ito, shout out sa mga solotero at sa mga salisi boys, sa mga salisigang. Ito, mayroon tayong kwento ng pangsasalisi. Ang pamagat ay pulis na pinulis at ang pulis na pinulis ay nagpapulis. At ang mga pulis ay pinulis ang pulis na may pinulis at pinulis ng pulis. Magulong usapan ito, puro pulis ang ba't bago na ang gulong usapan mo? Ano ba yan? Magulong usapan ito. Baka makaka-relate ang iba dyan na mga pulis, na mga solotero. Kayo talaga ginagamit ninyo yung mga teknik, Ginagamit ninyo yung mga teknik sa bawal. Yan ang pinagbabawal na teknik, Biro mo yan, kabaro mo na pulis, tapos yung asawa pulis pa rin, tapos ikaw pulis din, tapos sasalisihin mo yung asawa ng pulis. O di ba? Pulis na pinulis at pinulis ng pulis. O kita mo, gulo-gulo. Ay, nako kayo. Ginagamit niyo sa bawal na teknik ang iyong training, Nangyari ito doon sa kung saan isang 27 years old na patrolman na lalaki ang nagsumbong sa pulisya at sabay humingi ng tulong. Bakit? Nadiskubre kasi niya na yung kanyang asawang minamahal na police woman ay natagpuan niya or na-detect niya na nandoon sa isang inn at in na in sa isang kwarto doon sa isang inn sa saan nga ito? Noong July 1 ito nangyari. July 1, 5:13 AM doon ito sa inn na hindi pinangalanan kung anong klaseng anong ngalan ang inn, pero ito'y nandoon sa ang tinidur lalaki ang kutsara babae kasal halamis. Ang kanyang misis na policewoman ang pinupulis doon sa loob ng kwarto ng isang senior police officer, Police Senior Master Sergeant PSMS. Naku naman itong si Sir, talagang salising-salisi ito. Pero alam mo, pag nangyayaring ganyan, hindi yan kasalanan lang ng isa. May cooperation yan, may pakikisama, biruin mo, nandoon kayo sa dalawang kwarto. Wala namang iskandalo nangyari, wala namang paninigaw, walang pagpipilit na nang pumasok kayo, hindi naman siguro kidnap yun. Kung mangyari yung kidnap, pinirsa sa loob ng kwarto, magrereklamo din yung inn. So, nag-check-in. Kung sino sa kanila nag-check-in, sinong naunang pumunta, hindi naman magsasabay yun Kasi nga, mga binagbabawal na teknik. May nauna nun. Nung nandoon na sa loob ng kwarto, siguro ay sinabing, "Shh! Nandito na ako. Proceed to the control." Proceed to the control. Andito na, maneuver. Nag-maneuver yung dalawa. So nandoon sila sa loob ng kwarto ng inn at sila ay in na inn. Itong pulis naman, nung malaman niyang nandoon, ay pinuntahan niya at nagkaroon pa ng komprontasyon ang dalawa. Silang mag-asawa at nung police senior officer doon sa kwarto na nag-attempt pa na magtago sa ilalim ng kama. Ang nangyari, ang kama mababa, hindi siya magkasya doon sa ilalim, kaya hindi siya nakapagtago. Lumabas din siya at nagkakomprontasyon sila. Kasama na yung misis. Kung ano yung kanilang pinag-usapan o palitan ay hindi na nabanggit dito sa report. Pero ang ending, alam mo, bilib ako dito sa patrolman police na ito na biktima ng policewoman ng kanyang asawa.
Imbis na, alam mo, pulis, yan, talagang may pride yan, lalo't bata pa, at may baril na dala lagi yan, lalo't asawa niya, ang sinalisi ng kapwa pulis, dapat yun, ang normal reaksyon yun kapag hindi marunong mag-control ng kanyang galit, nako, nakakatakot yun. Baka silang dalawa ay bangbangin, pagbabarilin. Kasi akto nga silang nakita doon sa room, sa loob ng kwarto. Pero cool-headed itong police officer na ito, itong 27 years old na patrolman. Pagkatapos ng kailang konfrontasyon doon, umalis ito at agad na nagpunta at humingi ng tulong ng kapwa mga pulis. Kita mo yun, pulis ka na nga, humingi ka pa ng police assistance. Siyempre, kasi dinaan niya sa, yun ang tama, hindi niya dinaan sa kanyang mga kamay ang batas. Kumuha siya ng mga pulis, nagparesponde, at doon, boom! Huli yung dalawa na nandoon pa sa loob ng kwarto sa Para mabusog lagas ng bata. Ang tinidor arestado yung dalawa. Arestado. Yan, nakikita ninyo yan? Yung mga mugshots na yan na naka-blur ang mga mukha, sila yan. Base dito sa report. Itong dalawang pulis na ito ngayon ay isinasa ilalim sa investigasyon. Habang sila ay naharap naman ngayon ng kaso na adultery. Maaari silang matanggal sa serbisyo at maaari silang makulong na dalawa, depende sa magiging desisyon ng korte. Pero saludo tayo dyan sa 27 years old na patrolman na complainant, kahit yung kanyang asawa ay inahas ng kapwa pulis at siya naman ay inahas ng kanyang policewoman din na asawa, ay cool-headed pa rin siya, hindi niya ginamit ang pwersa niya, hindi niya ginamit ng kanyang baril, at bagkos ay humingi ng tulong sa kapwa mga pulis upang hulihin. Sa ibang pagkakataon yan, naku, delikado yun, talagang rakrakan yan sa loob ng kwarto kung ibang klasing pulis ang nandoon. Kaya sinasaladuhan natin na hindi niya inilagay sa kanyang kamay ang batas, bagkos ay dinaan niya sa legal. Dapat saluduhan itong 27 years old na patrolman na hindi niya nilagay sa kamay ang batas, bagkos siya ay humingi ng tulong sa mga otoridad, idinaan sa legal. tinidor kutsara.